All right. Situation. The pile footing shown supports a load PU equals 4,500 kilonewtons on a 600 by 600 millimeter column. So we are given A equals 0.85, B is 1.8. Okay? And then C is 0.85. And then D is 1.5. So we are, this column, maliban dun sa applied PU, may subject pa sa moment na about X na 380 kilonewton meter. So may moment dito. Okay, at mayroon ding moment about, ay sorry, MY pala yung 380. So itong MX, 420. May moment din dito about Y. Yan. And then we are given the effective depth of 1.2 meters. Shear reduction factor, phi, is 0.75. So in the questions, determine the biggest pile reaction, determine the smallest pile reaction, determine the critical wide beam shear. So bago yun, pakita ko lang muna how do we analyze kapag ganyan. So actually, analysis yan is nagmula lang sa combined axial and bending. Halimbawa, meron tayong certain member or element, meron siyang x-axis at saka y-axis. Okay? Tapos, syempre, let's say, subject ito sa load na P, no? Axial, tapos meron din siyang moment about X. Tapos meron din siyang moment about Y. Ayan. Okay? So ngayon, syempre, kapag nag-analyze ka ng certain element, let's say, itong element na to, let's say A, yung element na yan, or yung point na yan, and you are trying to find the stress on that point, no? So, bali kapag tingnan natin sa cross-section view, para lang malinaw, sa cross-section view, ganito itsura niyan. Ito yung X, ito yung Y, ito yung A na tinutukoy natin. Tapos andito yung load P, tapos meron tayo ditong moment about Y, tapos meron tayo ditong moment about X. Ganyan, no? Dito yung P. So, ano ba yung magiging stress sa A? So, magiging stress sa A is P over A, yung area ng cross-section. Tapos, due to the moment X that is negative, kasi tension side at siya eh. No? Tension side siya nito. Diba? So, MC over I. So, yung C natin, let's say ito yon. Tawagin natin Y. So, MC, yung C natin is Y over I. Yung I na gagamitin, IX. Okay, kasi moment about X yan eh. Tapos, yung stress naman due to MY, compression naman siya. So, plus MY. So, let's say, ano ang ginawa ko dito ha? Positive yung compression and then negative yung tension. Okay, so ang magiging stress naman ni A dahil doon sa moment MY compression. So MC over I. Tapos yung C niya naman is yung distance niya from this axis, which is tawagin naman natin na X. Okay, so bali ito yung X. Ito yung Y. Okay? So MYX over IY. Kasi moment tayo or bending tayo about the Y-axis. Okay? So ngayon, kapag inisip lang natin na ang pinag-uusapan lang natin ay talagang literal na itong point na to, yung point na yan. So yung area na gagamitin natin is yung area lang nitong point na to. Kasi di ba ang piles, ano siya eh, kumbaga parang yung piles representing a point lang eh. In this particular cross-section, parang yung mga piles, point lang yan ang analysis natin. So parang ito, point lang siya. So kung ganun yung pinag-uusapan, bali yung area na to will be the area of that particular point.
Okay? Hindi na siya area nitong buong to. Kumbaga, ipapasa natin, kasi sa files, ang idea, ipapasa mo yung mga load na yan, ipapasa mo siya sa point na to, sa point na to, sa point na to. So, unlike sa beams or sa columns na buo, ipapasa mo yung stress sa buong to. Ngayon, parang ine-neglect lang natin yung footing. Ang gagawin natin, isipin lang natin, ang kumakarga lang sa mga forces at moment ay yung mga piles lang mismo. So, kung gano'n ang analysis, parang itong point na to, isipin mo na yun yung pile. So, ibig sabihin, itong area na to, hindi na siya area nitong buong to. Area na siya nung point, no? Okay, so parang ganun na yung mangyayari, no? O di kaya, wag natin gawin ganun yung approach. Baka malito. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na dito lang galing yung magiging computation natin ng reaction dito. Okay, so i-replace natin itong shape na ito na lang ng apat na points doon sa corners. Ganun na lang yung gawin ko, no? So, let's say, sa section na to, na instead na solid siya, ay binubuo na lang siya nitong mga, ano na to, mga cross-section na to. Okay, and then ganun pa rin. Let's say, meron ka ditong x-axis, meron ka ditong y-axis, tapos meron ka ditong applied load, tapos meron ka ditong moment about y, tapos meron ka dito ng moment about x. Ganyan. Okay, pero this time, ang kukontra na lang is itong mga area na to. Yan. Yan na lang yung kukontra. So ngayon, kung iisipin natin or i-consider ulit natin itong point na to, point A yan. So ano yung magiging stress sa point A? So bali ito sa file na to, no? So sa file na to, ano magiging stress diyan? O di ganun pa rin, P over total area, layo total area kasi lahat sila magsasama-sama, magko-combine eh. Tapos yung moment dahil sa X will be tension. Tapos ito pa rin yung distance natin dito. Okay, Y, no? Kasi again, parang itsura niya sa ano guys, sa top view. Ganito na yan eh. Okay, tapos ito yung area na pinag-uusapan. Ayan. So, bali, pag nag-bend tayo about the X, so yung distance niya ito, from the X-axis. Ito yung C natin. So, tatawagin natin na Y. So, MXY over IX. Plus, yung moment naman about Y, which is compression. Kaya plus, kaya MY, tapos yung distance natin do sa particular point or file na pinag-uusapan is ito naman yun, yung distance niya from the y-axis, which is going to be x. So, MYX over IY. So, ganyan. And then, define na natin, ano yung total area? So, kung files yung pinag-uusapan, the area ng isang file times kung ilan sila, di ba? Normally, equal naman ng area yan, kaya ganyan. Tapos, ano yung magiging moment of inertia about the x-axis? So, yung magiging moment of inertia about x-axis, gagamitin lang natin yung transfer formula. Yung summation ng moment of inertia about the centroid plus a d squared. So, dahil, depende ito kung ano yung, bali parang ang idea niyan guys, kunyari, meron itong sarili niyang moment of inertia sa centroid niya. Ito yon, no? Kunyari na lang circle. So, kung circle, edi ano to, pi over 64 diameter to the fourth, di ba? And then, ita-transfer natin siya dun sa axis natin, sa x-axis, which is yung neutral axis na itong tatlong to. I mean, itong apat na to. Or yung centroidal axis nilang apat. Okay, so, di bali, area ng isa times yung distance na to, which is ano lang, yung y lang din yun, no?
Kaya mangyayari ganito. We have, kung circular pile, pi over 64, diameter ng pile to the fourth, plus area ng isang pile times y squared. Ganyan. Tapos dahil let's say pare-parehas lang, or wag na lang pare-parehas, kunyari na lang iba-iba, di summation. Summation yan. Ngayon, yung piles natin, dahil ang treatment natin sa kanya parang point, at saka in comparison kasi itong term na to, in comparison to this particular term is relatively smaller. Okay? This is relatively very much smaller. Kaya ginagawa natin, itong centroidal moment of inertia na to is nine-neglect na lang natin. Okay? And that is always applicable kapag piles ang pinag-uusapan. Kaya ang mangyayari, matitira dyan, ganito na lang. Summation ng area ng pile, y squared. Okay? And we can actually here, kung constant naman yung area ng pile, we can just factor it out. Ganyan. So, yun yung magiging ix natin. Now, similarly, ganyan din yung mangyayari sa iy. Now, similar lang yung explanation. Bali, mangyayari din, area ng pile, summation naman ng x squared. Kaya ngayon, itong stress na to, let's say itong isang pile is mako-convert sa ganito. Stress sa pile A is P over total area N times area ng pile minus mx y over yung ix natin is AP summation ng y squared plus my times x over area ng pile summation ng x squared. May ganyan. Ngayon, dahil pare-pare silang merong area ng pile, you can multiply the entire equation by the area of the pile. Kaya mangyayari ngayon, this is going to be FA times area ng pile equals P over N minus MXY over summation of y squared plus MY x over summation of x squared. Ngayon, itong stress times area will now become the reaction of the pile. Kasi di ba stress times area is equal to force. Okay? Kaya yan ngayon yung magiging reaction. Instead of stress, magiging reaction na siya kapag ito yung gagamitin natin na formula. Pero ito, nanggaling lang, pinaliwanag ko ngayon, nanggaling lang siya dito sa combined axial and bending na formula. Ni-revise lang into something that is based on the assumption na lahat ng piles na nandun sa footing ay equal area. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi na equal area yung mga pile, ibig sabihin, hindi na pare-pares ng shape yung mga pile, hindi na to applicable. Okay? So, babalik ka dito. Pero normally naman, like I said, normally naman sa case ng manual analysis is pare-parehas lang yung area ng file na pinoprovide or ginagamit. Kaya nagiging ano siya, nagiging practical kapag ito. Kaya in general, yung magiging reaction ng file ay P over N plus or minus mxy over summation of y squared plus or minus my x summation of x. So, depende na lang kung anong file yung tinutukoy natin. Yan. Yan yung ginagamit na ng iba. Okay? So, sa case natin, sa number 1, gusto natin malaman yung largest file reaction. So, saan ba natin mahahanap yung largest file reaction? So, syempre, yung pure compression lahat. Saan yun? So, well, lahat naman ito dahil doon sa PU, compression lahat yan. So, wala tayong pagpipilian. Pagdating sa MX moment, so di ba pag ganito yung ginawa kong moment, so ibig sabihin, itong piles na to will be under compression. Okay? Dahil naman sa MY, so ganito yung MY natin, so itong mga piles na to will be under compression. Ngayon, merong isang particular pile dyan, nakitang-kita na natin na siya yung magiging largest. At ito yun. Dahil sa PU, compression siya. Sa MX, compression din siya. Sa MY, compression din siya. So, ibig sabihin, lahat ng to mag-a-add. Diba? Okay? Kaya ito na ngayon yung largest pile reaction natin. So, siguro lagyan natin ng pangalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung pile 3, yung merong largest pile reaction. So, for number 1, okay, so maximum pile reaction is occurring at pile 3. Okay, which is going to be PU over N
plus mxy over summation of y squared plus myx over summation of x squared. So ano yung PU? That's 4,500. Tapos n, ilan ba sila? So we have 9 piles of equal area. Plus, yung moment about x na given ay 420. Tapos yung y. So yung y dito is kung ano yung location ng pile na pinag-uusapan. So sa case na to, ito yung y ng pile 3. So diba ito yung x-axis. Ito yung y ng pile 3. Which is equal lang sa 1.8. Over summation ng y square. So ito namang summation ng y square, balik this is pertaining to the pile group. So lahat ng piles na sa pile group, no? Which is ano yun? So sa case na to, dito ko na lang gawin yung summation ng y squared, Baling summation ng y squared ay yung piles 1, 2, and 3 para sila na 1.8. So 1.8 squared. So yung piles 1, 2, 3, tatlo na yon. Tapos yung pile 7, 8, 9, yung y nila is 1.8 din. So ibig sabihin meron tayong 6 na 1.8 yung y. Kaya pwede ko na ito i-multiply ng 6. Tapos atong piles 4, 5, 6, ang y nila 0. Kasi nandun sila mismo sa centroid or sa x-axis. Okay? So times tatlo. So yun yung summation ng y squared natin. Okay? So, ibig sabihin, lagay ko na dito, this is going to be 1.8 squared times 6. Plus my. Ang my ay 380. So, ano yung x nung pile 3? So yung x naman nung pile 3, ito naman. From the centroidal y hanggang dun sa pile 3. Ito. Yan yung x, which is equal lang sa 1.5. Over summation ng x squared. So, ang summation naman ng x squared, dito ko na lang ulit ilagay. Summation ng x squared, bali, this is again pertaining to the pile group. So, yung x na tong 1, 4, at saka 7 ay puro 1.5. So, 1.5 squared, no, times kung ilan sila. So, 1, 4, at saka 7, tatlo. Tapos yung 3, 6, 9, tatlo rin. So, 6. Na puro tigwa 1.5 yung x. And then yung 2, 5, and 8, dahil nasa centroid sila, yung x nila 0. Tatlo sila. So in short, yung magiging summation of x squared natin is just 1.5 squared times 6. Ganyan. Okay? And therefore, that will be our reaction sa pile 3. Tingnan natin yung value. 4,500 over 9 plus 420 times 1.8. Yung summation ng y squared, lagay ko na lang sa y. Plus 380 times 1.5 over, ito lagay ko naman sa x. Na? Okay? Or hindi, baliktad pala. Ix kasi ito eh. Dito ko nalagay yung x para hindi ako malito. Kasi mx to eh. So, ix ito. Pero although yung sa formula, y squared yun. Kasi yun naman talaga eh, baliktaran yan eh. No? So, tapos ito naman, dito ko lagay yung iy. And so, calc. So, summation ng x, 1.8. Summation ng y squared is 1.8 squared times 6. Tapos sa y ay 1.5 squared times 6. We will get 581.11 kilonewton. So, yun yung largest pile reaction natin. Okay, and that is letter D. Next, what is the smallest pile reaction? So dito naman yung baliktad, no? Yung pinakamaliit na pile reaction. So in this case, ito yun, yung 7. Bakit ko kagad nasabi na yung 7? Kasi ulitin ko, yung PU, ang effect niya sa lahat ng pile, compression. Si MX, ang effect niya sa pile na nandito sa tail, bali yung 7, 8, 9, tension. Kaya mamaminus siya dun sa reaction na galing sa PU. Tapos yung moment naman ni Y, ang magiging effect niya dun sa 1, 4, tsaka 7 is also tension. Kaya merong something common, no, itong 7 na to. So tension siya sa MX, tension din siya sa MY. So kaya siya yung magiging smallest pile reaction. So ito yun. So for number 2, yung minimum pile reaction ay yung R7.
Okay, kasi mangyayari, PU over N, compression yan, minus MXY over summation ng Y squared minus MY X over summation ng X squared. So, pareha silang tension. Kaya mangyayari, we have PU, which is 4,500 over 9 minus MX is 420. Tapos yung Y ni pile 7, ito yun. To, ayan yung Y ni pile 7. Which is also equal to 1.2. Okay? Over, yun pa rin yung kanina, 1.8 squared times 6. Hindi naman na nagbabago yung summation sa ilalim. Okay, minus 380. Tapos yung X naman ni pile 7, ito naman. Ayan naman yung X ni pile, which is equal din sa 1.5. Over 1.5 squared times 6. So, bali may ganyan lang. So, yung minimum pile reaction natin na nasa pile 7, bali gagawin lang natin itong minus. Bali, store ko muna pala ito. No? Gagamitin natin ito mamaya. So, ito gagawin lang nating minus. Okay, and that gives us 418.89. Okay, and sigurado tayo na yan na yung minimum. Kasi wala namang iba dyan na parehas tension yung effect dun sa dalawang moment. Kundi yung 7 lang. Okay? So, the answer here is approximately letter C, 419. And then lastly, determine the critical wide beam shear. So, pinapahanap naman yung wide beam shear stress. Actually, yan. Okay, so para malaman yung wide beam shear stress, so you have to determine ano yung cut dun sa section natin. So unang-una, pag sinabi mong critical wide beam shear, yung critical section for wide beam shear is D distance from the face of the column. So ito yung column natin, D distance, no? So magsukat ka ng D. So pwedeng ito yon o di kaya, so ito yung D, pwedeng ito yon. No? So kailangan lang natin mapili alin yung mas malaki yung shear stress. So, syempre, ang criteria para masabing mas malaki yung shear stress, dalawa. Una, kapag nandun yung maximum na shear force. At pangalawa, kapag nandun yung least na cross-sectional area. Okay? So, kunwari, ito yung cut na pinag-uusapan. Kunwari, ito yung wide beam shear na section. So, i-isolate lang natin itong part na to. Ganyan. So, dito yung mga piles natin. Yan. Yung piles natin. Bali, lumalabas sa case natin, ito yung pile 1, yung pile 2, ito yung pile 3. Kasi ito yan. Bali, nung in-isolate natin to, ito yung file na kasama, R1, R2, R3. So, may reaction doon, no? So, lumalabas yung reaction doon, yun din yung magiging stress dito. I mean, yun din yung magiging reaction force dito. Okay? Tapos yung area natin na mai-stress is yung whatever this length, whatever that length, tawagin din capital B, tapos effective depth. So, effective depth lang yung kinukuha. Okay? Kaya magiging shear stress natin, ultimate shear stress ay VU divided by BD. Yan. Okay? Ngayon, kung gusto mo nominal shear stress, kasi ang nominal, di ba, ano eh,
ultimate divided by phi. So, bali magiging nominal shear stress is VU over phi BD. Okay? Kaya, so, syempre, para maging malaki ito, kailangan malaki ito o di kaya maliit ito. So, kailan ito liliit? Yung effective depth, halos hindi mo na yung magagalaw. Hanapin mo na lang kung ano yung mas maiksing V. Now, ngayon, ganito yan. Kapag ka sa isang side, malaki yung VU, tas malaki rin yung B, tapos sa kabilang side, maliit yung VU, maliit din yung B, kailangan mo i-check parehas kung alin yung magiging mas maliit na value nito. Pero kung meron ka ng isang side na mas malaki yung VU, tapos mas maliit pa yung B, edi yun na yung sigurado tayo na mas malaking shear stress. Okay? So kung i-analyze natin, well, of course, no, sa case na to, yung VU natin is equal sa R1 plus R2 plus R3. So itong R3 na solve na natin, ito yun. So syempre para maging critical wide beam shear stress siya, kailangan involved itong largest, di ba? Kailangan involved ito. So yung cut na involved siya dalawa eh. Itong cut na to, kasi yung R1, R2, and R3 yung magkukos na itong cut na to. Tapos pati itong cut na to rin, involved si R3 kasi magkukos nun is yung 6 tsaka 9. Okay, kaya lang, kung ikukumpara ko itong cut na to sa cut na to, yung cut na to, ang haba niya ay 0.85 plus 1.5 plus 1.5 plus 0.85. That is, ganyan. Tingnan natin. 4.7. Yung haba nito, 4.7. Or dito na lang. Okay, yung haba niya. Tapos yung haba naman itong cut na to is mas mahaba, no? Kasi 1.8 to eh. That is 5.3. Yan, 5.3 meters to. Okay? So, dahil mas mahaba ito, no? Dahil mas mahaba ito, it is possible na mas mababa rin yung stress nito. No, kasi 'di ba, ang stress kapag mas malaki yung area, mas maliit yung stress. Alright? Kaya in that case, it is highly possible na ito yung mag-govern na critical shear stress kasi mas maiksi siya. Okay, kaya yun muna i-solve natin, R1, R2, kunin muna natin. So yung R1, ang may iba lang sa kanya is yung effect ng moment sa X ay compression pa rin, pero yung effect ng moment sa Y ay magiging tension na. Kaya yung R1, bali, kopyahin ko na lang to. So gagawin na natin, yung moment dun kay Y, yung moment kay Y, ang effect niya kay R1 ay negative kasi tension. At ito yung moment sa Y, 380. Gawin mo lang yung negative. Okay, that gives us 496.67. Okay, so yan yung R1. Store natin sa B. Yung R2 naman, okay, yung R2 naman, ang effect ng moment sa Y, wala. No, kasi nasa gitna siya, nandito siya. So, ang magiging Y niya ay magiging X niya. Di ba? Ang magiging effect nito is MYX over summation ng X squared. Yung X doon is yung distance nitong file na to doon sa Y-axis, which is 0 kasi nandun siya mismo. Kaya walang moment na Y about doon sa file 2. Kaya mangyayari lang, didelete lang natin to. So, wala lang to. Okay, so yan. Okay? So actually, meron dapat, no? 380. Kaya lang yung X niya nga, 0.
Okay, yung location ng file from the y-axis. Okay, kaya ito yun. So, store na lang natin to sa C. 538.89. Okay? So, with that, we have now R1, R2, and R3 from earlier. So, we can now compute for VU. So, yung VU natin sa case na to will be R1 plus R2 plus R3. Summation of forces lang vertical. So, we have A plus B plus C. So, we have 1616.67 kilonewtons. Okay? So, therefore, our nominal shear stress for this particular wide beam shear is 1616.67. Gawin lang natin tong Newton para maging megapascal yung sagot. P is 0.75. Tapos yung B na to is yung length na to, which is 4.7 from earlier. So 4,700 gawin na nating mm. Tapos yung effective depth, given naman yun sa problem, it was 1.2 meters, so 1,200 mm. Okay, so dito ka nalagay. So yung nominal shear stress natin dito is 0.38 megapascals. Okay? Now, if you want to check yung kabila, dito, pwede rin. Pwede mo rin ito i-check. So, pag chinek mo to, ang kukunin mo naman yung R3, R6, tsaka R9. Si R6 tsaka R9 lang. Pero ang gagawin ko lang is quick check ha. Hindi ko na susulat. So, kunin natin R6. So, para makuha yung R6, bali ito yon. So, yung R6 is PU over N. Tapos yung effect ng MY sa kanya, compression. So, 380. Tapos ang location is 6 from the y-axis is 1.5. Na 1.5 over summation, yung y-axis na moment of inertia. And then, yung effect naman nung moment about x, 420, times yung location niya from the x-axis yung 6 ay 0. Kaya 0 na yan. Ganyan. Okay, so ito naman yung magiging reaction sa 6. Store natin sa D. Tapos yung magiging reaction sa 9, sa pile 9, ang mag-iiba lang, itong mx natin, magne-negative. Magne-negative to. Kasi ang effect niya na tension na sa pile 9. Tapos ang location ni pile 9 ay nasa 1.8 pababa. Ayan. So ito naman yung reaction sa pile 9. So store natin sa E. Okay, so yung magiging VU natin dyan is yung A, which is yung 5, yung R3, plus yung R6, nilagay ko sa D, plus yung R9, nilagay ko sa E. Tapos times 1,000 over 0.75, B, yung B natin is itong length ng cut na 5.0, so 5,300. Tapos 1,200 yung effective depth. Okay, so double check ko lang count. So ito yung R3, ito yung R6, ito naman yung R9. So lalabas dito ay 0.34 megapascal lang. So mas malaki pa rin yung stress dito sa cut na to, which is 0.38. Kaya ang sagot natin for number 3 is letter C. So ito na yung sagot natin. Pero it should be worth checking, no? Okay? So lagay ko lang dito sa baba, no? Note for the other cut is 0.34. Okay? And that's how we solve this problem.